Paano kung ang taong inialay ang buong buhay para sa kanyang anak ay siya ring taong pinakamalalim na masasaktan dahil dito? Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ina kapag ang mismong anak na minahal niya ng higit sa sarili ang unti-unting sumisira sa kanyang puso? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Elena. Mabagal na naglalakad si Elena sa gilid ng kalsada habang mahigpit na yakap ang dalawang eco bag na puno ng mga pinamili. May lamang bigas, delata, asukal, harina, gatas at ilang gulay. Mga pagkaing pinagkakasya niya sa kakaunting perang natatanggap niya bilang pensyon. Dati-rati, wala lang sa kanya ang ganoon kabigat na bitbit. Sa kabataan niya, sanay siyang magbuhat ng sako ng pakain sa baka, timba ng tubig at mabibigat na kagamitan sa bukid. Ngunit ngayong lampas 60 taong gulang na siya. Bawat hakbang ay may kasamang kirot sa likod at panlalambot ng mga braso. Ilang tao na ang nag-alok ng tulong. "Nay, kami na po ang magbubuhat." Ngumingiti lang siya. "Salamat anak, kaya ko pa, malapit lang naman." Hindi niya sinabi ang tunay na dahilan. Hindi siya nagmamadaling umuwi. Dahil ang bahay na uuwian niya ay matagal nang hindi niya maituturing na tahanan. Isa na lamang yung lugar na tinutulugan niya. Habang naglalakad, kusa niyang naalala ang lumang bahay na minsang naging sentro ng kanyang kaligayahan. Isang simpleng bahay sa probinsya. May malawak na bakuran, may taniman ng gulay, may mga puno ng mangga at santol, at may kubong yari sa kahoy na mismong itinayo ng kanyang ama noong siya'y dalaga pa. Doon siya tunay na naging masaya. Hindi man sila mayaman ay sapat ang kanilang buhay. Masaya ang pamilya, masaya ang mga kapitbahay, masaya ang bawat umaga. Napabuntong hininga si Elena. Ang bilis talagang magbago ng buhay. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan siyang sumilong sa harap ng isang convenience store kasama ang ilang estranghero. May mga batang tuwang-tuwang naglalaro sa ulan. May mga empleyadong naiinis dahil mababasa ang kanilang mga sapatos. Habang naghihintay siyang tumila ang ulan, napatingin siya sa isang binatang nakasandal sa pader. Matangkad, maputi, matalas ang panga, at higit sa lahat, may kulay brown na mga mata. Parang tumigil ang oras. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Si Miguel. Halos 40 taon na ang lumipas. 2 araw lamang silang nagkasama. Ngunit hindi kailanman nawala sa isip ni Elena ang mukha nito. Ang ngiti, ang amoy ng pabango, ang paraan ng pagsasalita, at ang gabing tuluyang nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay. Lumaki si Elena sa isang simpleng pamilya sa bayan ng San Isidro. Ang kanyang ama ay isang driver ng traktora sa kooperatiba. Ang kanyang ina naman ay tagagatas ng mga baka. Maaga pa lang ay natuto na silang magkakapatid na magbanat ng buto. Mayroon silang nakababatang kapatid na si Angela. Kung si Elena ay masipag, si Angela naman ay likas na matalino. Habang si Elena ay hirap na hirap makakuha ng mataas na marka kahit buong gabi siyang mag-aral, si Angela ay tila hindi man lamang kailangang magbukas ng libro upang maging honor student. Palaging ipinagmamalaki ng kanilang mga magulang ang bunso. "Balang araw ay magiging abogado ang kapatid mo. Malayo ang mararating ni Angela." Masaya si Elena para rito. Ngunit hindi niya maikakailang minsan ay sumasakit ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay sapat na ang pagiging mabuti niyang anak. Pero tila kulang pa rin yun upang mapansin. Gayunpaman, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Sa halip ay pinili niyang pagbutihin ang bagay na alam niyang kaya niya. Ang pananahi. Matapos ang high school ay nagtungo siya sa Maynila upang mag-aral bilang dressmaker. Hindi siya naging honor student, ngunit mabilis siyang nakilala bilang isa sa pinakamagaling gumawa ng damit. Pagkatapos ng kanyang kurso ay nagtrabaho siya sa isang tailoring shop. Unti-unti rin siyang tumanggap ng sideline. May nagpapagawa ng uniform, may nagpapaikli ng bestida, may nagpapatahi ng kortina. Halos wala siyang pahinga. Ngunit sapat ang kinikita niya upang mabuhay ng marangal.
Habang siya ay abala sa trabaho, patuloy namang umaangat ang kapatid niyang si Angela. Nakapasok ito sa kursong law. Kalaunan ay nakatanggap ng alok na magtrabaho sa ibang bansa. Sa tuwing uuwi si Elena sa probinsya, halos si Angela lamang ang laman ng usapan. Napakagaling talaga ng bunso mo. Siguradong yayaman yan. Ngumingiti lang si Elena. Sanay na siya. Lumipas ang mga taon, isa-isa nang nagsipag-asawa ang kanyang mga kaibigan. Habang siya'y patuloy na naghihintay. Maraming nanligaw, ngunit wala ni isa ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hanggang sa isang gabing nagpa siyang sumama siya sa sayawan sa plaza. Hindi naman talaga siya mahilig sumayaw. Mas gusto pa niyang manatili sa bahay at manood ng telebisyon. Ngunit pinilit siya ng kanyang mga kaibigan. Baka doon mo na makikilalang para sa'yo. Napangiti na lang siya. Isinuot niya ang pinakamaganda niyang bestida. Kinulot ang buhok at naglagay ng kaunting lipstick. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang maganda siya. Hindi niya alam na sa gabing yon ay makikilala niya ang lalaking babago sa buong buhay niya. Sa gitna ng masayang tugtugan, lumapit ang isang gwapong binata. Matangkad, makinis ang balat at may mapupungay na matang kulay brown. Ngunit hindi siya ang nilapitan nito, kundi ang kaibigan niyang si Kate. Kitang-kita ni Elena kung paano nahulog agad ang loob niya sa estranghero. Habang pinapanood niyang nagsasayaw ang dalawa, unti-unti ring nabasag ang kanyang pag-asa. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napansin niyang hindi komportable si Kate. Paulit-ulit kasing sinusubukan ng binata na yakapin ito ng mas mahigpit. Dahil dito, lumabas si Kate upang magpahangin. Kasunod naman ang lalaki. Hindi alam ni Elena kung saan siya kumuha ng lakas ng loob. Mabilis niyang hinarang ang binata. Sakto namang tumugtog ang isang mabagal na awitin. Gumiti siya. Pwede bang ako na lang ang isayaw mo? Saglit na natigilan ang binata. Pagkatapos ay ngumiti rin ito. Syempre naman. Ako nga pala si Miguel. Inabot nito ang kanyang kamay at sa sandaling yon, hindi alam ni Elena na ang simpleng sayaw na yon ang magiging simula ng pinakamagandang alaala at pinakamalaking pagsisisi. Noong bata pa si Jeremy, mabilis nitong nauunawaan ang mga aralin. Hindi na kailangan pang paulit-ulit siyang turuan bago niya makuha ang sagot. Madali niyang natatandaan ang binabasa at kadalasan ay mataas ang marka kahit hindi gaanong nag-aaral. Dahil dito, malaki ang pag-asa ni Elena sa kanyang anak. Mana ka talaga sa tita Angela mo, masayang sabi niya minsan habang tinitingnan ang report card ng anak. Baka balang araw ay maging abogado ka rin o kaya ay engineer. Ngunit habang tumatanda si Jeremy, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi sapat ang talino lamang kapag mas mahirap na ang mga aralin. Kailangan ng maglaan ng oras sa pagbabasa, pagsagot ng mahabang equation at pag-unawa sa komplikadong mga konsepto. Ngunit wala ng interes si Jeremy sa pag-aaral. Nagsimula siyang lumiban sa klase. Bumaba ang kanyang mga marka. At sa tuwing pinagsasabihan siya ng kanyang ina, lagi niyang sinasabi ang parehong dahilan. Hindi naman kailangan ng diploma para yumaman, ma. Maraming tao dyan walang natapos pero may pera. Pero mas marami ang nahihirapan dahil hindi sila nag-aral. Mahinahong sagot ni Elena. May kakayahan ka, anak. Sayang naman kung pababayaan mo lang. Umirap si Jeremy. Buhay ko naman to. Para kay Elena, unti-unti nang nasasayang ang lahat ng sakripisyong ginawa niya. Mula pagkabata, ibinigay niya kay Jeremy ang halos lahat. Magandang damit, laruan, pagkain at mga lakad sa lungsod kahit kapos siya sa pera. Madalas ay hindi siya bumibili ng sariling sapatos o kahit ng damit para lamang mabigyan ang anak ng gusto nito. Ngunit sa halip na matutong magsikap, lalo lamang nasanay si Jeremy na makuha ang lahat ng walang kapalit. Ang ama ni Elena ang tanging tao na kayang bahagyang kontrolin ang binatilyo. Jeremy, matuto kang tumulong sa bahay. Mahigpit na sabi ng matanda. Hindi ka pwedeng puro lakwatsa. Ano ba naman ang gagawin ko rito, lolo? Magpakain ng baboy, maglinis ng kulungan. Oo, kung kinakailangan. Hindi nakabababa ng pagkatao ang marangal na trabaho. Ngunit palaging sinasagot lang siya ng bata.
Naging mas malala ang sitwasyon nang mapabilang si Jeremy sa grupo ng mga kabataang kilala sa kanilang lugar bilang mga pasaway. Madalas silang makita sa bilyaran, nakatambay sa kanto o nagiinuman sa likod ng lumang palengke. Kapag gabi, hindi umuuwi si Jeremy sa tamang oras. Kapag umuuwi naman, amoy alak at sigarilyo. Isang gabi, sinalubong siya ni Elena sa may pinto. 2:00 na ng madaling araw. Saan ka nang galing? Sa kaibigan. Anong kaibigan? Sino-sino ang kasama mo? Ano ba, ma? Huwag mo akong tratuhin parang bata. Bata ka pa rin hanggat nasa bahay kita at ako ang nagpapakain sa'yo. Biglang tumawa si Jeremy, ngunit walang saya sa kanyang boses. Ano may tuturo mo sa akin? Mahirap ka. Hindi ka nakatapos ng mataas na pag-aaral. Buong buhay mo naglilinis ka lang ng kulungan at naghakot ng dumi ng baka kapalit ng kakarampot na pera. Parang may malamig na kutsilyong bumaon sa dibdib ni Elena. Jeremy, ayokong maging katulad mo. Kaya wag mong gawing halimbawa sa akin ang buhay mo dahil wala naman akong mapapala. Hindi na nakasagot si Elena. Tahimik lang siyang tumabi habang dumadaan ang anak papasok sa kanyang kwarto. Nang maisara ang pinto, sakalang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya inakalang ang batang inalagaan niya ng buong pagmamahal ang siya ring magsasabi ng mga salitang pinakamahirap niyang marinig. Gayunpaman, pinili niyang umasa. Baka yugto lang yon, baka sa paglipas ng panahon, magbago rin ang kanyang anak. Ngunit lalo pang naging magulo ang kanilang buhay nang sumapit ang huling taon ni Jeremy sa senior high school. Isang umaga, biglang inatake sa puso ang ama ni Elena. Matagal na itong inuubo at hirap huminga. Ngunit palaging sinasabing epekto lang yon ng paninigarilyo. Nang araw na yon, hindi na nila ito naabutang buhay sa ospital. Parang nawala ng haligi ang kanilang tahanan. At kay Jeremy, parang nawala rin ang natitirang taong kinatatakutan at iginagalang niya. Pagkatapos ng libing, lalo itong naging matigas ang ulo. Madalas na umuuwi ng lasing. Mas malalaki na rin ang hinihinging pera. Kapag hindi siya napagbigyan, sumisigaw siya at nagdadabog. Wala na naman akong pera. Paano ako sasama sa mga kaibigan ko? Jeremy, kakabigay ko lang sa'yo ng isang araw. Kulang yun. Anak, hindi madaling kumita ng pera. 2 shift na nga ang trabaho ko. Hindi ko kasalanang maliit ang kinikita mo. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Hindi pa man siya lubusang nakakapagdalamhati sa pagkawala ng kanyang ama. Pakiramdam niya'y unti-unti naman siyang nawawala ng anak. Ang kanyang ina na lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Lilipas din yan, sabi nito. Mahirap lumaki ng walang ama. Nalilito lang ang bata. Pero nay, hindi ko na siya makilala. Babalik din sa dati ang si Jeremy. Magtiwala ka lang. At tila nagkatotoo nga ang sinabi ng matanda. Pagsapit ng kalagitnaan ng taon, biglang nagbago si Jeremy. Mas maaga na siyang umuuwi. Hindi na siya laging kasama ng kanyang barkada. Nagsimula rin siyang pumasok muli sa paaralan. Dahil takot si Elena na hindi makapagtapos ang anak, kinausap niya ang ilang guro at administrator. Gumasto siya sa mga project, remedial classes at kung ano-anong bayarin upang maisalba ang mga grado nito. Sa pagtatapos ng taon, nakakuha si Jeremy ng sapat na marka upang makapagtapos. Isang gabi, lumapit ito sa kanyang ina at lola. Ma, Lola, I'm sorry. Nagkatinginan ang dalawang babae. Para saan? Tanong ni Elena. Sa lahat, naging pasaway ako at masama ang mga nasabi ko sa'yo. Hindi napigilan ni Elena ang luha. Agad niyang niyakap ang anak. Ang mahalagay, naiintindihan mo na. Mag-aaral ako sa Maynila. Gusto kong kumuha ng welding. Nagliwanag ang mukha ng dalawang babae. Magandang trabaho yan, sabi ng kanyang lola. Kapag mahusay kayo, malaki ang kikitain mo. Suportado kita anak, dagdag ni Elena. Basta magsikap ka.
Madaling nakapasok si Jeremy sa isang technical school at tumira sa dormitory. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakahinga ng maluwag si Elena. Akala niya tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Ngunit hindi pa pala. Ilang buwan lamang ang lumipas nang magkasakit ang kanyang ina. Dinala ito sa ospital dahil sa malubhang pulmonya. Bagamat nag-aalala, naniwala si Elena na gagaling din ito. Hanggang sa isang madaling araw, tumawag ang ospital. Ma'am Elena? Oho. Ikinalulungkot po naming sabihin, hindi na po kinaya ng inyong ina. Nabitiwan ni Elena ang telepono. Sa loob lamang ng 1 taon, nawala ang parehong magulang na naging sandigan niya sa buong buhay. Sa libing, dumating si Angela mula sa ibang bansa. Maayos ang damit nito. Elegante at halatang matagumpay. Umiyak ito sa harap ng kabaong ng kanilang ina. Ngunit alam ni Elena na makalipas lamang ang ilang araw ay babalik din ang kapatid sa maganda nitong buhay. Samantalang siya'y maiiwan muli sa lumang bahay. Mag-isa na naman. Sa magagabing hindi siya makatulog, naaalala niya si Miguel. Iniisip niya kung nasaan na ito. May asawa na kaya? May mga anak? Masaya na kaya ang buhay nito? Hindi man lang alam ng lalaki na may anak itong lumaki ng walang ama. Lumipas ang mga buwan at ibinuhos muli ni Elena ang sarili sa trabaho. 2 shift siya araw-araw upang mabayaran ang matrikula, pagkain, damit, libro at iba pang gastusin ni Jeremy. Madalas ding humingi ang anak ng dagdag na pera para raw sa mga project at pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi man sapat ang kinikita niya, gumagawa siya ng paraan. Sa panahong yon, muling nagpakita sa kanyang buhay ang dati niyang kaklase na si Pedro. Isa na itong biyudo at nagtatrabaho bilang driver sa munisipyo. Noong high school pa sila, palagi siyang sinusundan ni Pedro. May dalang bulaklak, sulat at minsan ay prutas mula sa kanilang bakuran. Ngunit hindi kailanman nagustuhan ni Elena ang lalaki. Simple ito, maliit, payat at nakasalamin. Noon, ang pangarap niya ay isang lalaking tulad ni Miguel. Gwapo, matangkad, palakaibigan at puno ng kumpiyansa. Ngunit ngayong matanda na sila, ibang Pedro ang nakita niya. Hindi na ito ang mahiyaing binatilyo ng minsan niyang tinanggihan. Isa na itong tahimik, responsable at mabuting lalaki. Hindi ko alam kung tama pa bang manligaw sa edad natin. Nahihiyang sabi ni Pedro habang iniaabot ang isang supot ng prutas. Pero gusto kong subukan. Napangiti si Elena. Pedro, matanda na tayo para sa ligawan. Matanda na para sa laro. Oo, pero hindi pa siguro para magmahal. Hindi agad nakasagot si Elena. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, may taong nagtanong kung kumusta siya. Hindi kung kumusta si Jeremy. Hindi kung may pera ba siyang ipapadala, kundi kung kumusta siya bilang isang babae. Ngunit hindi alam ni Elena kung handa pa ba siyang buksan ng kanyang puso. At higit sa lahat, hindi niya alam kung papayagan siya ng sariling anak na magkaroon ng panibagong buhay. Lumipas ang panahon at ang dating payat, mahiyain at tahimik na si Pedro ay naging isang mabuting lalaki. Hindi siya yumaman, hindi rin siya naging sikat o makapangyarihan. Ngunit naging responsable siya, masipag at maaasahan. Mga katangiang hindi agad nakita ni Elena noon. Matapos nilang makapagtapos ng high school, nagpakasal si Pedro kay Beth. Isang babaeng 1 taon na mas bata sa kanila. Kababata rin ito ni Elena. Hindi man sila matalik na magkaibigan, madalas silang magkasama noong dalaga pa sila. Naglalakad sila pa uwi mula sa paaralan, nagkakwentuhan tungkol sa mga crush at paminsan-minsan ay nagbabahagi ng mga simpleng sikreto. Bagay na bagay sina Pedro at Beth. Pareho silang mahinahon, parehong masipag at kapwa marunong makontento sa simpleng buhay. Biniyayaan sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Ang kanilang tahanan ay hindi man kalakihan, puno naman yon ng pagmamahalan, tawanan at paggalang. Sa tuwing napapadaan si Elena sa bahay ng mag-asawa at nakikita silang sabay-sabay na kumakain, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inggit. Hindi dahil gusto niyang agawin ang buhay ni Beth,
kundi dahil yun mismo ang pamilyang matagal na niyang pinangarap. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Isang araw ay biglang nanghina si Beth. Namutla ang kanyang balat, pumayat ng mabilis, at halos hindi na makatayo ng matagal. Dinala siya ni Pedro sa iba't ibang ospital sa Maynila. Umaasang may doktor na makakahanap ng lunas. Kalaunan, natuklasan nilang mayroon siyang bihira at malubhang sakit na namamana. Wala nang magagawa ang mga doktor kundi pabagalin ang paglala nito. "Gawin niyo na lang pong makabuluhan ang natitirang buwan niya," malungkot na sabi ng espesyalista. Hindi matanggap ni Pedro ang sinabi. Naghanap siya ng ibang doktor, nangutak para sa pagpapagamot, nagbenta ng ilang ari-arian. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap ay tuluyan pa ring nawala si Beth. Naiwan si Pedro na mag-isang nagpalaki sa kanilang dalawang anak. Noong mga unang buwan matapos ang pagkamatay ni Beth, halos buong barangay ang tumulong sa kanilang pamilya. May nagdadala ng pagkain, may naglalaba ng mga damit, may nagbabantay sa mga bata habang nasa trabaho si Pedro. Maging si Elena ay madalas magluto ng ulam at magdala nito sa kanilang bahay. Ngunit hindi nagtagal, natutunan din ni Pedro na akuin ang lahat ng responsibilidad. Siya na ang nagluluto, siyang naglalaba, siyang naghahatid sa mga anak sa paaralan. Siya rin ang tumatayong ina at ama sa mga ito. Lumaki ng maayos ang kanyang mga anak. Nakapagtapos silang pareho at kalaunan ay nagtrabaho na sa Maynila. Ilang beses nilang inanyayahan ng ama na tumira kasama nila. Ngunit tumatanggi si Pedro. Naroon pa rin kasi sa baryo ang matatanda niyang magulang na kailangan niyang alagaan. At marahil may isa pang dahilan kung bakit pinili niyang manatili. Si Elena. Nang umalis si Jeremy upang mag-aral sa lungsod, napansin ni Elena na mas madalas na niyang nakakasalubong si Pedro. Kapag pauwi siya mula sa trabaho, bigla itong lilitaw sakay ng lumang sasakyan ng munisipyo. "O, sakay na! Ihahatid na kita!" Kapag galing siya sa palengke, naroon si Pedro upang buhatin ang kanyang mga pinamili. Kapag may sirang bubong o sirang gripo sa bahay, kusa itong dumarating na may dalang mga kagamitan. "Parang lagi kang nagkakataon na narito," biro minsan ni Elena. Napakamot naman si Pedro sa ulo. Maliit lang naman ang baryo natin." Ngunit pareho nilang alam na hindi yon isang simpleng pagkakataon. Masayang kasama si Pedro. Napag-uusapan nila ang mga balita, ang kanilang mga kabataan, ang mga kaibigan nilang matagal nang lumipat sa ibang lugar, at ang mga kalokohang ginawa nila noong sila ay mga estudyante pa. Minsan ay napapatawa siya nito ng matagal. Sa loob ng maraming taon, ngayon lamang muling naramdaman ni Elena na may taong interesado sa kanyang mga kwento. Hindi bilang ina ni Jeremy, hindi bilang kapatid ni Angela, kundi bilang si Elena mismo. Isang hapon, hinatid siya ni Pedro sa tapat ng kanilang bahay. Ngunit sa halip na umalis, nanatili itong nakatayo sa tabi ng sasakyan. "May sasabihin sana ako," maingat nitong simula. "Ano yon?" Huminga ng malalim si Pedro. "Elena, alam mo namang matagal na kitang gusto." Napangiti si Elena. "Noong mga bata pa tayo, oo." "Hindi lang noon." Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Tinitigan siya ni Pedro ng diretso. Hanggang ngayon, hindi agad nakasagot si Elena. May kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. "Simula grade 6 ay gusto na kita," patuloy ni Pedro. "Nung high school, saka lang ako nagkalakas ng loob na magsabi. Tinanggihan mo naman ako. Kunwari wala lang sa akin pero ang totoo sobrang sakit." Napangiti lang ng bahagya si Elena. "Bata pa tayo noon." "Oo, at napakayabang ko pa. Iniisip ko noon, mag-aaral ako sa kolehiyo, magiging matagumpay. Tapos babalik ako rito sakay ng mamahaling kotse. Kapag nakita mo akong mayaman at pogi, hindi mo na ako matatanggihan." Napatawa si Elena. "Talaga? Yun pala ang plano mo?" "Oo. Kaso hindi ako nakapasok sa university. Hindi ako ganun katalino. Nag-aral na lang akong magmaneho at bumalik dito." Tumahimik siya sandali bago nagpatuloy. "Nabalitaan kong nasa lungsod ka. Sabi nila, magandang trabaho mo at marami kang manliligaw.
Di ko naman yun ipinagtaka. Para sa akin ay prinsesa ka nun, samantalang ako, ordinaryong driver lang. Muling natawa si Elena. Kung alam mo lang kung gaano ka mali, halos lahat ng kaibigan ko may asawa na. Ako nag-iisa pa rin at naghihintay sa lalaking hindi ko naman kilala. Napangiti si Pedro, ngunit may lungkot sa mga mata nito. Kala ko talaga, wala na akong pag-asa sa'yo. Kaya nung malaman kong gusto ako ni Beth, binigyan ko siya ng pagkakataon. Ikinuwento niyang isang gabi, habang pauwi siya mula sa trabaho, hinarang siya ni Beth sa may tarangkahan. Tahimik na ipinagtapat nito ang matagal nang nararamdaman. Hindi ko inaasahan, sabi ni Pedro. Pero naawa rin ako sa kanya. Alam ko kasi kung gaano kasakit ang umasa sa taong hindi ka nakikita. Nagsimula silang lumabas. Unti-unti nilang nakilala ang isa't isa. At hindi nagtagal, natutunan din ni Pedro na mahalin si Beth. Mabuti siyang asawa, sabi niya. Masipag, mabait at mapagmahal. Siya ang nagpakita sa akin na pwede pa rin pala ako maging masaya kahit hindi ikaw ang kasama ko. Naramdaman ni Elena ang bahagyang kirot sa dibdib. Pero nung bumalik ako rito na buntis, mahina niyang tanong, may nararamdaman ka pa rin ba para sa akin? Matagal bago sumagot si Pedro. Oo. Napatingin si Elena sa kanya. Pero may asawa ka na nun. Alam ko, kaya nga wala akong ginawa. Mahal ko si Beth at ang mga anak namin. Hindi ko kayang pagtaksilan sila. Masaya ka ba sa kanya? Masaya ako, sagot niya. Minahal ko siya sa paraan na alam ko. Inalagaan ko siya. Naging mabuti kaming mag-asawa. Pero ang nararamdaman ko sa'yo, huminto si Pedro. Hindi ko kayang ipaliwanag. Tumahimik silang dalawa. Hindi alam ni Elena kung ano ang nararamdaman. Masaya siyang may isang taong nagmamahal sa kanya ng ganoon katagal. Isang taong hindi siya nakalimutan kahit lumipas na ang ilang dekada. Ngunit may pumipigil sa kanya. Si Jeremy. Ano ang sasabihin ng kanyang anak kapag nalaman nitong may lalaking papasok sa kanilang buhay? Baka isipin nitong nawala na siya ng hiya. Baka sabihin nitong matanda na siya para umibig. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, unti-unting nanaig ang pagnanais na huwag nang tumanda ng mag-isa. Naisip niya kung gaano kasarap umuwi sa bahay na may naghihintay. May kakwentuhan, may masasandalan, at may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Subukan natin, mahinang sabi ni Elena. Parang biglang lumiwanag ang mukha ni Pedro. Talaga? Tumango siya, bagamat may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga mata. Subukan lang natin. Kinabukasan, dinala siya ni Pedro sa Maynila. Naglakad sila sa parke, kumain sa isang maliit na restaurant, at nanood ng sine. Habang madilim sa loob ng sinehan, marahang hinawakan ni Pedro ang kamay ni Elena. Hindi niya yun binawi. Sa simpleng paghawak na yon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Isang linggo lamang ang lumipat na si Pedro sa bahay niya. Agad nitong inayos ang tumutulong gripo, sirang bisagra, at maluwag na mga tabla sa kusina. Ang mga pintong matagal ng maingay ay hindi na lumalangit-ngit. Muling naging masigla ang bahay. Nagsimula ring magluto si Elena ng masasarap na pagkain. Noong nag-iisa siya, sapat na sa kanya ang tuyo at kanin. Ngunit ngayong may kasama na siya, nasisiyahan siyang maghanda ng mga paboritong ulam ni Pedro. Ang mga anak ng lalaki ay masaya para sa kanilang ama. Ngunit hindi pa alam ni Jeremy ang tungkol sa relasyon nila. Bihira itong umuwi at sa tuwing tumatawag, kadalasan ay tungkol lang sa pera ang usapan. Ma, may project kami. Ma, kulang allowance ko. Ma, kailangan ko ng bagong sapatos. Tuwing balak sabihin ni Elena ang tungkol kay Pedro, nawawalan siya ng lakas ng loob. Hindi niya alam na ilang taon ang lilipas bago sila muling magkita ng harapan. At sa pagdating ni Jeremy, kasabay nitong darating ang problemang muling yayanig sa kanyang tahimik na buhay. Isang hapon, biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan yon ni Elena, nakita niya si Jeremy. Nanlumo siya sa itsura ng anak. Payat ito, maputla, magulo ang buhok, at baka sa mukha ang matinding pag-aalala. "Anak?" sabi ni Elena.
Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Hindi ito ngumiti. Kailangan ko ng pera. Agad nakaramdam ng kaba si Elena. Ano ang nangyari? May problema ba sa pag-aaral mo? Umiwas ng tingin si Jeremy. Hindi na ako nag-aaral. Parang may malakas na humampas sa dibdib ni Elena. Ano? Natanggal ako. Bakit? Marami akong absent. Hindi makapaniwala si Elena. Anak, halos buong sweldo ko pinapadala ko sa'yo. Sabi mo para sa mga libro, sa project at pagkain. Kulang yun, ma. Sigaw ni Jeremy. Di mo alam kung gaano kamahal mabuhay sa Maynila. Pero sana sinabi mo sa akin. Ano sasabihin ko? Na lahat ng kaibigan ko may kotse, may kondo, may perang panggala. Samantalang ako laging mukhang pulubi. Natahimik si Elena. Mas masakit pa sa lahat ng sinabi ng anak ang malaman nitong sa kabila ng mga sakripisyo, pakiramdam pa rin ni Jeremy ay pinagkaitan niya ito. Ano ba talaga ang problema? Tanong niya. Lumunok si Jeremy. May utang ako. Magkano? Malaki. Ano ang ginawa mo sa pera? Sinubukan kong magnegosyo. Akala ko kikita ako pero nalugi. Ngayon hinahabol ako ng mga pinagkakautangan ko. Anak, wala akong malaking pera. Napatingin si Jeremy sa paligid ng bahay. Anong ibig mo sabihin wala? May bahay tayo. Parang nanigas ang buong katawan ni Elena. Huwag mong sabihin gusto mong ibenta natin ito. Bakit hindi? Mabilis na sagot ni Jeremy. Bayaran natin ang utang ko. Tapos magrenta tayo ng apartment sa Maynila. Magkasama tayong mamuhay dun. Dito, nakabaon ang lolo at lola mo. Ito na lang ang natitira sa atin. Bahay lang yan, ma. Mas mahalaga ba sa'yo ang bahay kaysa sa buhay ko? Hindi ganun yon. Pwede ka namang magtrabaho sa pabrika ng damit. Sabi ni Lola, magaling kang manahin noon. Makakahanap ka ng trabaho sa Maynila. Tinitigan ni Elena ang sariling anak. Para bang wala itong nakikitang mali sa sinasabi nito. Para kay Jeremy, napakasimple lamang ng lahat. Ibenta ang bahay, bayaran ng utang. Iwan ni Elena ang kanyang trabaho, ala-ala at bagong buhay. At magsimula muli para sa kapakanan niya. Ilang taon bago ang gabing yon, malamang ay agad na pumayag si Elena sa mungkahi ni Jeremy. Noon, napakabigat para sa kanya ang mamuhay mag-isa sa isang malawak ngunit tahimik na bahay. Sa bawat sulok ay naroon ang alaala ng kanyang mga magulang. Sa hapagkainan ay tila naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang ina. Sa bakuran naman ay parang nakikita niya ang kanyang ama na nag-aayos ng bakod. Ngunit ngayon ay iba na ang lahat. Mayroon na siyang Pedro. Sa piling nito, muling nagkaroon ng init ang tahanan. May naghihintay sa kanya kapag galing sa trabaho. May nagtatanong kung kumain na ba siya. May nakikinig sa kanyang mga kwento at may yumayakap sa kanya kapag mabigat ang araw. Sa loob ng ilang taon, naging payapa ang kanyang buhay. At ngayon, hinihingi ni Jeremy na iwan niya ang lahat. Napansin ng binata ang jacket ni Pedro na nakasabit sa dingding. Natanaw din ito ang sapatos sa tabi ng pinto at mga gamit na nakapatong sa isang upuan. Anong mga yan? Tanong ni Jeremy. May ibang nakatira rito? Napayuko si Elena. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Hindi na ako mag-isa. Mapait na tumawa si Jeremy. Kaya pala. May iba ka nang iniintindi. Hindi mo na kailangan ng anak mo. Hindi totoo yan. Kung hindi, bakit ayaw mo akong tulungan? Malinaw kay Elena na desperado ang anak. Maputla ito, balisa at tila ilang gabi nang walang tulog. Sa halip na magalit, lalo lang lumambot ang kanyang puso. Anak niya yon, ang kaisa-isa niyang anak. Kahit gaano kasakit ang mga sinabi nito, hindi niya kayang pabayaan si Jeremy sa oras ng matinding pangangailangan. Lumapit siya rito at hinawakan ang kamay nito. Anak, gagawin ko ang lahat para sa'yo. At tinupad nga niya ang pangakong yon. Ibinenta ni Elena ang bahay na minanan niya mula sa kanyang mga magulang. Ang bahay kung saan siya lumaki, ang bakurang pinaglaruan nila ni Angela, ang kusinang pinaglutuan ng kanyang ina, at ang kubong itinayo ng kanyang ama
gamit ang sariling mga kamay. Halos lahat ng napagbentahan ay ibinigay niya kay Jeremy upang mabayaran ang utang nito. Sa natirang pera, nakabili siya ng napakaliit na apartment sa dulong bahagi ng Maynila. Ilang ulit sinubukan ni Pedro na pigilan siya. May ipon ako, sabi nito. Hindi sapat para mabayaran ng lahat pero malaking tulong din yon. Umiling si Elena. Hindi ko maaaring tanggapin. At bakit naman magkasama tayo? May mga anak ka rin. Para sa kanila ang ipon mo. Hindi tama na gamitin natin yon sa problemang ginawa ng anak ko. Hindi na kita itinuturing na ibang tao. Ngunit nanatiling matigas si Elena. Ayaw niyang abusuhin ang kabaitan ng lalaki. Nang araw na nakahanda na ang kanyang mga maleta sa pasilyo, muling nakiusap si Pedro. Dito ka na lang. Nakaupo si Elena sa gilid ng kama habang hawak ang lumang panyo ng kanyang ina. Ang mga maleta sa labas ay yun din ang ginamit niya nung una siyang umalis sa probinsya upang magtrabaho sa lungsod. Hindi ko kaya, mahina niyang sagot. Binigyan mo na si Jeremy ng pera. Binilhan mo pa siya ng tirahan. Bakit kailangan mo pang sumama? Kailangan niya ako. Matanda na siya, Elena. Pero anak ko pa rin siya. Huminga ng malalim si Pedro. May malaki akong bahay, marami tayong kwarto. Manatili ka rito. Maganda naman ang naging buhay natin, hindi ba? Napatingin si Elena sa kanya. Oo, naging masaya ako sa'yo. At totoo yun. Sa mga taon nilang magkasama, nasanay si Elena sa lambing, pag-unawa at pag-aaruga. Tuwing gabi ay naglalakad sila sa baryo. Pinag-uusapan ng kanilang kabataan, ang mga anak ni Pedro at kung minsan ay ang mga simpleng bagay lamang. Sa paraan ng pagtingin ni Pedro, nararamdaman niyang mahalaga siya. Ngunit hindi mapakali si Elena. May kung anong mali kay Jeremy. Masyado itong balisa, masyadong desperado. Kahit matanda na ito, hindi niya maiaalis sa isip na baka nasa panganib ang anak. Baka kailangan ko siyang iligtas, sabi niya. Kapag magkasama kami, malalaman ko kung ano talaga ang nangyayari. Hindi mo kailangan iligtas ang taong ayaw iligtas ang sarili niya, Elena. Nasaktan si Elena sa sinabi nito. Madali para sa iyong sabihin yan. Maayos ang buhay ng mga anak mo. May trabaho sila. May sariling pamilya. Hindi natin alam kung ano ang gagawin mo kung isa sa kanila ang nasa kalagayan ni Jeremy. Natahimik si Pedro. Alam niyang walang argumento ang makapagpapabago sa isip ni Elena. Pinilit niyang ngumiti. Hindi naman ako pupunta sa ibang bansa. Malapit lang ang Maynila, Pedro, at magkikita pa rin tayo. Oo, malungkot na sagot ni Pedro. Pero pareho nating alam na hindi na yun katulad ng dati. Kinabukasan, dumating ang sasakyan na ipinadala ni Jeremy. Umalis si Elena dala ang ilang maleta at pusong puno ng pangamba. Sa bawat metrong inilalayo niya sa lumang bahay, pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang sarili ang naiiwan. Maliit ang apartment, iisa lamang ang kwarto at ibinigay yun ni Elena kay Jeremy. Sa sala siya natutulog sa lumang sofa bed na halos sakto lamang ang sa kanyang katawan. Maliit din ang kusina at halos walang espasyong mapaglagyan ng mga gamit. Gayunpaman, masigasig niyang inayos ang kanilang bagong tirahan. Naglagay siya ng kortina, bumili ng murang halaman, naglatag ng mantel sa hapag. Sinubukan niyang gawing tahanan ang malamig at masikip na apartment. Madalas siyang dalawin ni Pedro. Naglalakad sila sa tabi ng ilog, kumakain sa maliliit na cafe at nagkukwentuhan katulad ng dati. Kapag kasama niya ito, muling nararamdaman ni Elena na mahalaga siya. Paulit-ulit siyang niyayaya ni Pedro na bumalik na sa probinsya. Sumama ka na sa akin. Hindi pa pwede. Kailan? Kapag naging maayos na si Jeremy. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang lumalala ang kanyang anak. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Elena na may seryosong problema sa alak si Jeremy. Madalas itong umuwi ng madaling araw, amoy alak, magulo ang buhok. Minsan ay may pasa sa mukha o sugat sa kamay. Tuwing wala pa ang anak, hindi makatulog si Elena. Iniisip niyang baka nasagasaan ito, baka nasangkot sa rambol. Baka naman hinuli ng pulis o baka may mas masamang nangyari. Kapag umuuwi si Jeremy, hindi man lamang ito nagpapaliwanag. Diretso lamang sa kwarto.
At sa bawat araw, nakikita ni Elena ang tuluyang pagkasira ng kanyang anak. Unti-unti itong naging mahina, mainitin ang ulo at walang direksyon sa buhay. Sinisisi ni Elena ang kanyang sarili. Baka kasalanan niyang lumaki ito na walang ama. Baka si Miguel ay may problema rin sa alak at namana yon ni Jeremy. Narinig niyang maaaring mamana ang ilang uri ng adeksyon, kaya lalo siyang nilamon ng konsensya. Kasalanan ko to, bulong niya sa sarili. Kung hindi ako naging padalos-dalos noon ay baka hindi siya nagkaganito. Dahil sa awa, lalo niyang inasikaso ang anak. Siya ang namimili, nagluluto, naglilinis ng kwarto at naglalaba. Ginawa niya ang lahat upang gawing magaan ang buhay ni Jeremy. Ngunit sa halip na tulungan ng anak ay lalo lamang niya itong pinalala. Noong una, paminsan-minsan pa itong nagtatrabaho. Ngunit nang makitang may ina namang magpapakain at mag-aalaga sa kanya ay tuluyan na itong tinamad. Wala nang trabaho, wala nang plano at wala nang pakialam. Bawat araw, naghahanda si Elena ng maraming putahe upang may makain ng anak anumang oras nitong gustuhin. Kapag humihingi ng pera si Jeremy, binibigyan niya kaagad. Ngunit hindi nagtagal ay napansin niyang nauubos ang pera sa alak. Wala na akong maibibigay, minsang sabi ni Elena. May pera ka pa. Para yon sa pagkain at kuryente. Kaunting pera lang naman ang hinihingi ko. Alam kong ipambibili mo lamang ng alak. Biglang nagbago ang mukha ni Jeremy. Pero ko rin naman yan eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo ibebentang bahay. Napaatras si Elena. Anak, huwag mo kong sigawan. Kung ayaw mong ibigay, kukunin ko na lang. Mula noon, sinimulan nitong kumuha ng pera sa kanyang pitaka nang walang pahintulot. Kapag nahuhuli niya ay nagagalit pa ito. Kapag tinatago niya ang pera ay tinatakot siya. At kung minsan ay binabato nito ang mga gamit sa loob ng bahay. Ang buhay kasama ang sariling anak ay naging isang bangungot. Araw-araw ay may sigawan, may pagmumura, may takot. Ang tanging pahinga ni Elena ay ang pagkikita nila ni Pedro. Ngunit hindi niya sinasabi rito ang katotohanan. Nahihiya siya. Ayaw niyang malaman ni Pedro na ang anak na ipinaglaban niya ay unti-unting sumisira sa kanyang buhay. Kaya sa tuwing tinatanong siya nito, ngumingiti lang siya. Maayos naman kami. Ngunit ang bawat ngiti ay isang kasinungalingan. Isang araw, habang nakaupo sila sa isang parke ay tahimik na nagsalita si Pedro. Lilipat ako, napalingon si Elena. Saan? Sa may tabing dagat. Parang may humigpit sa kanyang dibdib. Si Pedro lamang ang taong nagbibigay sa kanya ng lakas. At ngayong mawawala pa ito, paano na? Bakit? May problema ang baga ko at sabi ng doktor, makakabuti raw ang mas malinis at mainit na hangin. Sasama sa akin ang anak kong lalaki at ang pamilya niya. Pinag-iisipan pa ng anak kong babae. Pinilit ni Elena na huwag umiyak. Mamimiss kita. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay. Elena, sumama ka sa akin. Napatingin siya rito. Tinulungan mo na si Jeremy. Binigyan mo siya ng pera at tahanan. Panahon nang matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi ganun kasimple. Bakit hindi? Hindi na siya bata. Hindi alam ni Pedro ang tungkol sa pag-inom ni Jeremy. Hindi nito alam ang mga gabing umiiyak si Elena sa sala habang nagwawala ang anak sa loob ng kwarto. Hindi nito alam na natatakot siya na baka tuluyang masira si Jeremy kapag iniwan niya. Paano ako magiging masaya sa dagat habang alam kong nagdurusa ang anak ko rito? Tanong niya. Paano ka naman magiging masaya rito kung ikaw mismo ang nauubos? Hindi nakasagot si Elena. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Pedro. Ngunit nanaig pa rin ang pagiging ina. Hindi siya sumama. Umalis si Pedro at lumipat sa malayong lalawigan sa may tabing dagat. Patuloy silang nag-uusap sa telepono. Nagpapadala ito ng mga litrato ng dagat, mga puno at maliwanag na paglubog ng araw. Dito ka na, paulit-ulit nitong sinasabi. Ngunit tumatanggi si Elena. Hindi ko pa kayang iwan si Jeremy. Lumipas ang ilang taon at walang nagbago. Patuloy sa pag-inom si Jeremy. Tumanggi itong magpagamot at hindi nagtagal, nagsimula na itong magdala ng mga kaibigang lasing sa apartment. Mga babaeng magulo ang ayos, mga lalaking marumi, maingay at palamura. Buong gabi silang nagiinuman, nagtatawanan at nagsisigawan. Minsan ay nag-aaway pa sa loob ng bahay. Kapag pinagsasabihan ni Elena ang anak ay nagagalit ito.
Huwag mong pakialaman ang mga bisita ko. Bahay ko rin to. Binili mo to para sa akin. Kalaunan, dumating sa buhay ni Jeremy ang isang babaeng nagngangalang Debbie. Sa unang tingin pa lang, alam ni Elena na hindi ito magiging mabuting impluwensya. Mahilig din itong uminom, mainitin ang ulo at walang respeto. Madalas nitong sagutin si Elena kahit wala naman itong karapatan. Bakit ba palagi niyo kaming pinakikialaman? Sigaw ni Debbie minsan. Hindi kita kinakausap. Anak ko ang kinakausap ko. Pareho lang yun. Kung ayaw niyo sa akin, sabihin niyo. Mula noon, lalo nitong inilayo si Jeremy sa sariling ina. Pinaniwala nito ang lalaki na galit si Elena sa kanilang relasyon, na gusto nitong sirain ang kanilang pagsasama, na ayaw nitong maging masaya ang anak. Dahil dito ay naging mas mabagsik si Jeremy. Araw-araw ay may pagtatalo, araw-araw ay may iskandalo. At araw-araw, mas lalong nararamdaman ni Elena na wala na siyang lugar sa sarili niyang tahanan. Muling bumalik ang kanyang isip sa kasalukuyan. Humina na ang ulan. Kinuha ni Elena ang mga pinamili at naglakad ng mabilis pa uwi. Ayaw niyang maabutan ng panibagong buhos. Pagdating sa lumang gusali, dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Wala yung elevator kaya halos mawalan siya ng hininga sa pag-akyat. Ngunit nang marating niya ang kanilang palapag ay bigla siyang natigilan. Nasa labas ng apartment ang kanyang 2 lumang maleta. Yun mismo ang mga maletang dinala niya mula sa probinsya noong lumipat siya sa Maynila. Lumapit siya rito at binuksan ang isa. Naroon ang kanyang mga damit. Maayos na nakasalansan. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. Dali-dali niyang kinuha ang susi at sinubukang buksan ang pinto. Hindi ito gumana. Inikot niyang muli ngunit wala pa rin. Paulit-ulit niyang sinubukan hanggang manginig ang kanyang kamay. Ngunit hindi bumukas ang pinto. Pinalitan ng kandado. At sa sandaling yon, naunawaan ni Elena ang isang bagay na matagal na niyang ayaw tanggapin. Ang anak na pinag-alayan niya ng buong buhay, ang anak na pinagbigyan niya ng lahat. Ang anak na dahilan kung bakit isinuko niya ang sariling kaligayahan ay siya ring taong nagtapon sa kanya sa labas ng kanilang tahanan. Malakas na kumatok si Elena sa pinto ng apartment. Matagal nang sira ang doorbell kaya paulit-ulit niyang sinuntok ang kahoy na pinto habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ilang sandali pa ay bumukas ito. Bumungad sa kanya si Debbie. Nakangiti at para bang matagal na nitong hinihintay ang pagdating niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Elena habang nakatingin sa 2 maleta niyang nakasalansan sa labas. Umismid si Debbie. Ibig sabihin, aalis ka na. Bakit ako aalis? Bahay ko ito. Hindi na. Paanong hindi? Nakapangalan na kay Jeremy ang apartment. Nakita ko mismo ang mga dokumento. Wala ka ng karapatan dito. Parang tumigil ang oras. Hindi makapaniwala si Elena sa kanyang narinig. Mula sa loob ng apartment ay lumabas si Jeremy. Hindi man lang ito makatingin ng diretso sa kanyang ina. Ma, napagdesisyon na namin. Anong napagdesisyonan? Mas mabuting maghihiwalay na tayo. Napapikit si Elena. Jeremy, pinalayas mo ako. Palagi na lang nakikialam ka sa buhay namin. Lahat na lang pinupuna mo. Hindi kami magkakaroon ng maayos na pamilya kung nandito ka. Tahimik lang siyang nakatingin sa anak. Hindi na siya nagalit, hindi na rin siya nagtaka. Matagal na niyang naramdaman na wala na siyang puwang sa puso nito. Ngunit hindi niya inakalang darating ang araw na mismong anak niya ang magpapalayas sa kanya. Anak, paano ko mabubuhay? Mahina niyang tanong. Bago pa makasagot si Jeremy ay si Debbie na ang nagsalita. Bakit ka nag-aalala? Buntis ako. Ilang buwan na lang makakakuha na kami ng maternity benefits tapos may ayuda pa para sa bata. Kaya na namin ang sarili namin. Doon lang napansin ni Elena ang nakaumbok na tiyan ng babae. Nanlumo siya, hindi dahil siya ipinalayas, kundi dahil sa inosenteng batang isisilang sa mundo na puno ng kaguluhan. Tahimik siyang napaluha. Apo ko pala, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Hindi niya man lamang mailigtas ang sarili. Paano pa ang batang hindi pa isinisilang? Lumabas ka na! Malamig na utos na Debbie. Muling tumingin si Elena kay Jeremy. Anak, saan ako pupunta? Hindi ka naman kawawa. Walang pakialam nitong sagot. Nandiyan naman ang nobyo mo sa probinsya. Di doon ka na tumira. At may mayaman ka pang kapatid sa abroad. Hindi ka mamamatay.
Pagkasabi nito ay malakas nitong isinara ang pinto. Naiwan si Elena sa pasilyo. Kasama lamang ang 2 lumang maleta at isang pusong tuluyan ng nadurog. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya kayang tawagan si Pedro. Nahihiya siya. Mas lalo namang hindi niya kayang istorbohin ang kapatid niyang si Angela na may sarili ng pamilya at buhay. Habang naglalakad sa madilim na kalsada ay unti-unting lumalamig ang gabi. Humahampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Ngunit wala na siyang pakialam. Nang mangalay ang kanyang mga paa, umupo siya sa isang waiting shed. Ipinatong ang 2 maleta sa tabi at doon tuluyang bumigay ang kanyang damdamin. Tahimik siyang umiyak. Ang anak na buong buhay niyang inalagaan, ang bahay na isinuko niya, at ang sarili niyang kaligayahan na paulit-ulit niyang ipinagpaliban. Bigla niyang narinig ang isang malamig na boses. "Nay, ayos lang ho ba kayo?" Napalingon siya. Isang dalagang nasa 25 taong gulang ang nakatayo sa kanyang harapan. Kasama nito ang isang maliit na aso at tila nag-aalalang nakatingin din sa kanya. Napangiti si Elena kahit basa ng luha ang kanyang mukha. "Pasensya ka na, anak. Ano pong nangyari?" Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ikinuwento ni Elena ang lahat. Hindi niya alam kung bakit. Marahil dahil nakita niya sa mga mata ng dalaga ang malasakit na matagal na niyang hindi naramdaman. Tahimik na nakinig ang babae. At nang matapos ang kwento ay hindi ito nag-atubili na magsalita. "Sumama po kayo sa akin." "O wag na, nakakahiya." "Hindi pwedeng manatili kayo rito, lalamigin ho kayo. Pero hindi naman tayo magkakilala. Ngayon pa lang." Ang pangalan ng dalaga ay Valerie. Lumaki rin itong ulila matapos mamatay ang mga magulang sa isang aksidente sa construction site. Pinalaki siya ng tiyahin, ngunit hindi niya kailanman naramdaman ang init ng isang tunay na ina. Nag-aral siyang mabuti at naging isang interpreter. Kalaunan ay nakilala niya ang negosyanteng si Aaron na naging ama ng kanyang anak na si Eva. Ngunit matapos isilang ang batay, iniwan sila ni Aaron para sa ibang babae. Bagamat iniwan nito ang apartment sa pangalan ng anak at nagbibigay ng suporta, naiwan pa ring mag-isang lumalaban si Valerie. Kaya nang makita niya si Elena na umiiyak sa waiting shed, para siyang nakakita ng sarili niyang matagal nang hinahanap. Isang ina. At para naman kay Elena, parang may anak na muling nangangailangan ng kanyang pagmamahal. Mula ng gabing yon ay hindi na sila naghiwalay. Si Elena ang nag-aalaga sa munting si Eva, habang nagtatrabaho naman si Valerie. Unti-unting natutong umiti muli ang matanda. Si Eva ay nagsimulang tumawag sa kanya ng lola. Sa simpleng salitang yon, muling nabuo ang pusong matagal ng wasak. Samantala si Valerie naman ay unang beses na nakaranas ng tunay na pagmamahal ng isang ina. Hindi sila magkadugo, ngunit higit pa ron ang kanilang naging ugnayan. Lumipas ang 1 taon at isang araw ay may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ni Elena ay bumungad si Jeremy. Payat, magulo ang buhok at tila ilang araw nang walang maayos na tulog. "Ma!" Hindi agad nagsalita si Elena. "Umuwi ka na." "At bakit? Mas mahalaga pa ba sa'yo ang taong hindi mo kaano-ano kaysa sa sarili mong anak?" Tahimik na tumingin si Elena sa kanya. Pagkatapos ay marahang ngumiti. "Ngayon ko lang naunawaan ang isang bagay. Hindi lahat ng kadugo ay tunay na pamilya." Nanlaki ang mga mata ni Jeremy. "Si Valerie at si Eva ang nagbigay sa akin ng tahanan nung itinapon mo ako sa lansangan." Yumuko ang lalaki. Unti-unti ring lumabas ang katotohanan. Iniwan siya ni Debbie. Hindi na ipanganak ng ligtas ang kanilang anak dahil hindi nito iniwan ng bisyo habang buntis. At ngayong wala na siyang masasandalan, muli niyang naalala ang kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na pera ang kailangan niya kundi kapatawaran. "Ma, patawarin mo ko." Napaluha si Elena. "Anak, mahal pa rin kita. Pero kailangan mo nang akuin ang responsibilidad sa buhay mo. Ginawa ko na ang lahat ng kaya kong gawin para sa'yo. Panahon na para ikaw naman ang tumayo sa sarili mong mga paa." Hindi na siya sumama kay Jeremy. Pinili niya na ang sarili sa pagkakataong yon. Makalipas ang ilang araw ay buong tapang niyang tinawagan si Pedro. Sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat. Hindi siya hinusgahan ng lalaki. Sa halip ay sinabi lamang nito, "Kung sinabi mo sana agad hindi mo sana yun hinarap ng mag-isa." Dumalaw si Pedro sa Maynila.
nakilala niya sina Valerie at Eva. Agad silang nagkasundo at hindi nagtagal, tinawag na rin siya ni Eva ng Lolo Pedro. Napatawa ang matanda. Hindi naman ako tututol dyan. Lumipas ang ilang buwan, inibitahan ni Pedro sina Elena, Valerie at Eva na magbakasyon sa kanyang bagong tahanan sa tabing dagat. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa dalampasigan, napangiti si Elena. Hindi niya alam kung doon na siya tuluyang titira. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi na siya kailanman magiging mag-isa. Dahil minsan, hindi ang kadugo ang bumubuo ng isang pamilya, kundi ang mga taong pinipiling manatili, magmahal at damayan ka sa oras na tinalikuran ka ng sarili mong kadugo. Lagi nating tandaan, ang pagmamahal ng isang magulang ay napakalalim, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang hayaan nating masira ang ating sariling buhay. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pagtuturo ng pananagutan at tamang hangganan. Minsan ang mga taong hindi natin kadugo ang siyang nagiging tunay nating pamilya dahil sila ang pinipiling manatili, umunawa at magmahal ng walang hinihinging kapalit. At higit sa lahat, huwag nating ipagwalang bahala ang mga taong nagsasakripisyo para sa atin dahil maaaring dumating ang araw na huli na ang lahat bago pa natin mapagtanto ang kanilang tunay na halaga.